to serve. I've been pastoring for the past 20 years. Marami na akong mga na-meet ng mga tao. Marami na akong mga nakausap ng mga tao. Mga taong talagang nandoon yung pagmamahal nila sa Panginoon. Mga tao rin naman na dating nagmamahal sa Panginoon but lumipas ibang panahon, nawala sila sa paglilingkod. I don't know what happened to them. Sila rin yung minsan nang nagsabi na mahal nila ang Panginoon but later part sa kanilang buhay nawala sa Panginoon. You know what? Ang paglilingkod po bilang isang pastor ay talagang kailangan makakapit ka lang sa biyaya ng Diyos. Sabi nga ng Ginoo ko noon, you know what? Sabi niya, Rafi, one thing that is really hard is to manage people. Totoo po yun. Pastoring is managing people. Can you imagine? Meron kayo nandito. Iba't ibang background, iba't ibang pananaw, iba't ibang pag-uugali. It's hard sometimes to manage people. But that's our calling. Napalahanan po ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, na sila ay manatili sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Why? Because the only thing that we have eternal value here on earth ay ating pananampalataya sa Diyos. Amen ba? Nagigera na ang bansa sa bansa. Ang yayaman ng mga bansa na yan. Hindi ko alam kung ano yung mga dahilan kasi nagigera ngayon, di ba? Pati talagang manatili na lang, na mabuhay na lang tayo at maging peace na lang ang mundo, di ba? Pwede na pong gawin yun eh. Ano ba kailangan? Kung ating susuriin yung mga bansa na yan, they have a lot of resources para mabuhay bilang isang tao, no? But I don't know. Now, maybe the ideology, maybe hindi nagkakatugma ang pananaw at dinadaan ngayon sa palakasan ng army. So, what is, ano yung mensahe sa atin? This world are now going into ruin. Sinabi ng Biblia na yan, ang mundong ito is subject to chaos. No? Whether we like it or not, ang mundong ito ay patungo na sa tinatawag na destruction. So ano yung pwede nating asahan sa lipunan ito? Kung gano'n na patutunguhan. Good news, nag-rollback ang langis sa Pilipinas. Di ba? Di ba? Grabe. Talaga naman ang mga mainstream media, pinapakita pa talaga, may rollback po ang ating pagtingong piso. Parang niloloko tayo ng gobyerno natin. Parang niloloko tayo ng mga samantalang pumagtaas sila 50, di ba? 17, 20, no? So, rollback piso lang. Imagine that. Di ba? Kung ikaw wala ka sa Diyos, kung ikaw ay nakatingin ka lang sa nangyayari sa liputan ito, ano na ang pag-asang meron ka? Nothing. Stress, no? Pag-aalala lang in the future, ang iisipin mo, paano yung pinapukatan ko, paano ang hanap buhay ko. Kaya marami sa iba kumakapit na lang sa patalim. But you know what? Meron magandang mensahe ang salita ng Panginoon po sa atin na may pag-asa sa gitna po ng kabuluhan. Na may kalakasan sa gitna ng mga kahinaan na ating nakikita. Na merong katiwasaya sa gitna ng kabuluhan na ating nakikita sa mundong ibabaw. Mga kapatid, isang bagay ang kailangan maintindihan. We cannot control the outside world. Hindi natin pwede i-control kung ano man yung nangyayari sa labas ng mundo ito. Without control. But one thing that we have, that the Lord God give us the gift, is control natin ang ating pananaw sa Panginoon. Amen po ba? Anytime, we can come to the Lord, worship the Lord, and have faith to the Lord. Sabihin mo, Lord, ano man ang mangyari dito, ikaw talaga ang aking susundin. Yun yung maganda. Because everything in this world ay mawawala. So, salamat sa Panginoon for the past more or less 20 years paglilingkod sa Kanya. Simula na ako'y tinawag ng Panginoon. Kahapon ba yun? Nagbubrowse ako ng picture, sabi ni Miss ko, ganyan talaga ang mga nag-birthday. Binabrowse na yung mga picture. Ewan ko na kung ginagawa niyo yun, di ba?
Di ba? Pinupuntahan mo na ikaw ng mga bata pa. Sabi ko, then, sumagi doon, na-browse ko yung isang pangyayari sa buhay ko na, again, yung na-disgrasya nga ako doon sa motor. Yung na-hit and run ako na nasagi naman sa, sabi ko, Lord, second life ko pala to. Noong time na yun. Kasi sabi ko, Lord, ang bilis pala ng buhay ng tao. Alam mo talagang anytime may pwede mangyari sa akin, pwede pa tayo mawala in the blink of an eye. So yung mga pangarap natin, yung mga inipon natin, pag nawala tayo sa mundo ito, everything's finished. Na makikinabo na lang siguro yung mga pamilya natin. Pero tayo na nangarap, tayo na nagsikap, tapos na. Sa mundo ng kabilis. Kaya salamat sa Panginoon. It reminds me again, His faithfulness. It reminds me again, His protection. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako sa mga panahon ng aking buhay ay may paglingkod ko pa sa inyo ang buhay na meron ako. Yun na lang yung prayer ko sa Panginoon. Kaya I always pray to the Lord that, Lord, always give me the freshness eye in seeing your ministry, in seeing the calling that you gave it to me. The problem is, if you are in the church for how many years, in a decade in the church, nagiging routine na lang kasi ang pagpunta sa simbahan. No? Parang nagiging punta sa simbahan, mag-preach, gagawa ng sermon, Bible study, gagawa ng mga iba't ibang. So, the system of church nandiyan na, pero parang wala nang kinam, wala nang passion, wala nang, alam mo yun, wala na yung talagang parang first encounter mo sa Panginoon, na ako'y ka sa panang pantay. No, wala yun. Kaya sabi ko, Lord, help me not to quench the passion that I have in you. So yun na lang pugulan ko, Panginoon, para makapaglingkod po sa inyo. Ano man yung mangyari, Lord, I'm not asking for more money. Ang iniwan sa Panginoon, the passion in my heart to serve the one who gave life sa buhay ko. So yung mga kapatid, at thank you so much sa inyong pong panalangin din sa inyong lingkod. Alam ko, you include me in your prayer. But as of today, manalangin naman tayo, bawat ibasahin sa tanong ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, ito pong sambahan, pag-itipo na ito, Lord God, ay isang sagrado at dapat lang, Panginoon, na acknowledge ka sa kalagitnaan po namin. Allow us, Lord, right now, na ikaw ang maging sentro ng pag-uusapan ngayon, Panginoon. Give us, Lord God, understanding sa mga salita mo na ayun pong mabibigyan, Lord God, ng pag-aaral o discussion upang sa ganun, Lord, ma-remind kami na sa gitna, Panginoon, ng aming mga responsibilidad, ng aming mga ginagawa, Lord, meron palang Diyos at salita na nanggaling po sa iyo na dapat po rin panghawakan, na ma-remind kami sa araw-araw po namin buhay upang ang pag-asa na meron kami ay patuloy po, Lord, na lumalim sa iyo pong mga salita at sa mga pangako ng Panginoon. Let your words speak to us, Lord, that right now. Give us an open ear, a humble heart, Lord God, to accept what your word is telling us sa mga oras po nito. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Ayan, so, pag-usapan po natin ang salita ng Panginoon sa aklat po ng Galatians chapter 1, verse 1 to 8. Ako, nawala tayo flicker ko, Brother Ace. Ano na yun? Yan, lipat mo na lang siguro. Ayun. Sino po dito ang nagluto, tapos nung nagluto kayo, ay kulang po sa lasa? Parang sinigang na baboy. Diba? Nagsigang kayo, pero nung tinikman ninyo, kulang sa asin. Di ba? Matabang. Parang kumbaga, special pa naman yung nilagay yung mga rekado, tapos nung tinikman ninyo, kulang sa asin. Di ba? Hindi mas nakakawalan ng gana sa pagkain yun, di ba? Kaya minsan, marami sa atin ang nawawalan ng gana. Kasi bakit? Hindi po na-expect na ganun pala yung lasa natin natikman. Sa mag-asawa, minsan, nagkakasisiyang pa. So, ba't ko sinasabi yan, mga kapatid? Dahil po, ang ating pag-usapan ngayon, walang iba patungkol po sa Ebanghelyo.
ba't ko kailangan i-discuss sa ito? The core doctrine of a Christian ay umiikot lang po sa salitang gospel. Bakit nabuo ang simbahan? Dahil po sa gospel. Bakit naroon mga Kristiyano? Dahil po sa gospel. Bakit meron pag-aamin na ito? Dahil po sa gospel. Sa Tagalog po ay Ebanghelyo. Dito po nabuo ang Kristyanismo at ang mga pagtitipon ng mga churches dahil po sa Ebanghelyo. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Ebanghelyo? What is really the meaning of the gospel? The other words, the gospel is the good news. Ang good news na napakaraming good news ngayon, di ba? Good news na ikaw ay sinagot ng Panginoon sa panalangin mo. Good news po yun. Okay? Good news na ikaw ay, ng anak mo ay nakapasa na kung siya'y nag-aaral sa board exam. Good news po yun. There is a lot of good news that we can hear right now. Pero ang tanong, ano ba talaga yung good news na sinasabi ng Bible na dapat maintindihan at malaman ng lahat ng sangkatauhan sa mundong ibabaw nito? At ito po yung ating pag-usapan. Ang good news pong ito ay hindi po lang siya good news, kung hindi ito yung tinatawag nating the living gospel o ang buhay na ebanghelyo ng Panginoon. Today, pag narinig ko din yung word na gospel, para na lang siyang isang impormasyon. Especially if you are familiar with the church, the word gospel for you is just a common words na lang sa atin. But you know what? The gospel of the Lord Jesus Christ is not invented by human or by tradition or by philosophies. No. The gospel that the Lord Jesus Christ is given to us is a living gospel. Isang buhay na ebanghelyo. Ito yung gusto kong pag-aralan natin sa mga oras mo. At ating basahin ang salita ng Panginoon sa aklat ng mga ng Galatians chapter 1 verse 1 to 18. Ayan. Say amen po pag nakita niyo po ang Galatians chapter 1 verse 1 to 17. Okay? We can also extend hanggang 18. Say amen po. At bilang regalo po sa aking pong karawan, tumodor po ako ng isang Biblia ulit. Ayan, Poimen. Ayan, ang Biblia ng mga pastor. Okay? So, ano lang naman yan? Ito lang din po yan, magandang balita, Biblia translation lang. Meron lang cute na cover at pangalan. Diba? But the same lang din. Sabi ko, Lord, I want something meaningful para sa akin. Ano ba yung pwede humilingin? Sabi ko, sa bagay lang, Lord, sabi ko, gusto ko magkaroon na yung salita. Although meron ako sa Bible, na pinabili ko kay Ami, but I deserve another Bible. Sabi ko na talagang ipapahala sa akin bilang isang pastor, isang poimen, na dapat lagi kong inaaral din ang kanyang salita. Kasi dapat number 1 kami na nag-aaral ng kanyang salita. Okay, mabasahin ko po sa Magandang Balita Biblia sa Tagalog. Say amen. Are you there? Galatians chapter 1 verse 1 to 17. Sabi dito, mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesus Jesucristo at ng Diyos Ama, na muling bumuhay kay Jesus, at mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko pagbati sa iglesia ng Galatia. So, maliwanag ang ating binasa ay nakatuon sa mga manampalataya doon sa iglesia ng Galatians. Okay? Verse 3 said, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Inialay ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. And this is the good news. Ito yung ebanghelyo
na sinabi ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ito ang mag-aahon sa atin, ang maglalayo sa atin, sabi dito sa Bible, mula sa kasamaang naghahari sa mundo. In order for you to overcome, para palayo ka sa kasamaan na nangyayari sa mundo na ito, kailangan mo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Verse 6 said, nagtataka ako kung bakit kahit dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandaang loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi namin sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. So, ibig sabihin, bukod sa Ebanghelyo na pinangaral ni Apostol Pablo, may another pang gospel na pinapangaral sa kanila. And Apostle said that, I condemn those people who teaches and preaching another gospel than the gospel that I've been shared to you. Can you imagine? Kaya ang pangarap po ng salita ng Panginoon ay hindi basta-basta, mga kapatid. Pag mali ang ating pangaral sa salita ng Panginoon, matindi po ang kahihinatnan ng nangangaral na yan. Lalo po sa panahon natin ngayon, napakaraming magagaling magsalita. Tama po ba? Napakaraming mga sabihin natin mahuhusay na magpaliwanag, mag-articulate ng mga situation. Napakarami ngayon. Ang tanong ko sa inyo, paano natin malalaman ang totoong Ebanghelyo? Sa gitna ng mga taong mahuhusay magpaliwanag, mahuhusay mangarap at magsalita. Ito rin yung pangyayari kay Apostol Pablo. Verse 9 said, sinasabi namin sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naibigay sa tinanggap na inyo. Verse 10 said, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangaral ko ay hindi kathang tao. Hindi ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Ito sabi ni Apostol Pablo, si Hesus Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. So yung Ebanghelyo na pinangaral ni Apostol Pablo sa Church of Galatians is not a revelation that comes from men. From to those who are really, sabi natin, philosopher people. No? Sabi ni Apostol Pablo, ang sinabi ko sa Ebanghelyo ay nagmula mismo kay Jesus. Saan po nangyari yan? Doon po sa road of Damascus. Okay. Kung nabasa niyo po ang Book of Acts. Verse 13 said, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inuusig ang iglesia ng Diyos at sinisikap na ito'y wasakin. Verse 1 said, sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugulian ng aming mga ninuno. Ngunit, dahil sa kagandaang loob ng Diyos,
pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang Kanyang anak upang may pangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sinungaling ay sumangguni sa mga sinumang tao. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kami magkasama. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Mga kapatid, ano yung issue sa ating binasa? What is the problem in the Church of Galatians during this time? Maliwanag ang kapahayagan po ni Apostol Pablo na may ebanghelyo na siyang pinangaral, na tunay na ebanghelyo, buhay na ebanghelyo, na kung saan natanggap ito ng mga tao. At dumating ang panahon, merong another ebanghelyo na naman na ipinapangaral, bukod doon sa totoong ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Ano ba yung ebanghelyo na ito na ipinapangaral ng ibang mga tao? Mga kapatid, ito po ay mga Hudyo na kung saan bago mo tanggapin si Kristo, kailangan ka munang dumaan muli sa pagtutuli sa batas ni Moises. Ano ba yung mga batas ni Moises? Para sa kanila kasi, nung panahon ni Moises, in order for you to become a part of the Israelite, you need to have the so-called circumcision. Practice ko nila yan. Para maging bahagi ka ng komunidad, para maging bahagi ka ng kawan ng Panginoon, maging bahagi ka ng people of God, kailangan matuli ka. And for the past centuries, yan po yung talagang naging covenant ng Diyos sa kanila. Pero, napatunayan ng Apostol Pablo, dahil nga siya isang masigasig na taga sunod sa Judaismo, sa aral ng Judaismo. Yan po yung kanya po talagang buhay during that time. At inuusin niya ang lahat ng mga hindi sumasampalataya o sumusunod sa kalooban o sa batas ni Moises. Sinabi niya rito na siya mismo ang umuusig doon sa Iglesia ng Diyos. But one day, ang taga-usig ng Iglesia ng Diyos ay isang tagapangaral ng Iglesia ng Panginoon. Ano nangyari kay Apostol Pablo? Naintindihan niya na para pala ang isang tao ay mapatawad sa kasalanan ay hindi na kailangan yung mga ritual na ginagawa kay Moses. Kagaya ng pag-aali ng tupa, pag-aali ng kung ano man sa temple. It's in believing in our Lord Jesus Christ. Para mapatawad ang kasalanan ng isang tao, kailangan siyang manampalataya na kay Jesus. Yan ang ebanghelyong pinangaral ni Apostol Pablo. At dahil doon sa mga nanggugulo sa ebanghelyo na unang ipinangaral ni Apostol Pablo, sabi niya, bakit ang bilis daw ng mga taga-Galatians na ito na paniwalaan ang ebanghelyo na hindi naman totoo? Sinabi ko ng isang manunulat, si A.W. Tozer, kung sa po siyang author. Sabi niya, diluted gospel produces diluted Christians. Anong ibig sabihin niya? Ano ba ibig sabihin po ng dilute? Yung nilulusaw, di ba? Pag nakakape ka, di ba? Nilulusaw mo sa tubig. Dilution daw doon. Nag-dilute yun. Ibig sabihin, lumalabnaw siya. Para sabi ni A.W. Tozer, ang malabnaw daw na pagtanggap sa Ebanghelyo ay nagbubuga rin daw ng malabnaw na buhay Kristyanismo. No wonder many Christians today are just like diluted kind of something na parang napakanipis ang buhay Kristiyano. Kasi hindi buo ang tinatanggap nilang ebanghelyo sa kanilang mga buhay. So mga kapatid, the living gospel of Christ bring lasting impact. Ang totoong ebanghelyo ni Kristo ay nagbibigay talaga ng impact sa buhay ng isang tao. Dahil nga po ang ebanghelyo na ito ay hindi isang panukala lamang ng tao, dahil ang ebanghelyo po ito ay hindi siya
kathang-isip lang ng mga tao, kundi isang kapahayagan na nagmula ito sa Diyos. At ito ay nagkakaroon na tinatawag na it brings a lasting impact sa mga taong mananalig at mananampalataya dito. Gusto niyo po ng pruweba? Na meron pong impact ang Ebanghelyo ng Panginoon? You want to prove something? Ha? Tignan mo katabi mo. Di ba kayo ang pruweba? Ba't kayo nandito ngayon? Ha? Why you are here? Why you are here? Ba't kayo nandito ngayon? Di naman kumita rin. Wala naman kikita ngayon di ba? Sabi natin, practical, logical tayo. Ba't kayo nandito? Eh kung mag-alba ka ngayon, pag Sunday, malaki at ang alba pag Sunday, di ba? Pwede kayo maging 13,000 per hour. So kung maka-12 oras kayo, di ba? Ilan yun? So bakit nyo ginawa yun? Why? Why you are here? In a very, sabi natin, practical way. Ito ginagawa natin sa ibang mga tao. Wala namang kwento eh. Ano ang sabi ng Bible? Sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 2, ang mga taong walang Espiritu ng Diyos ay hindi sila interesado sa mga bagay ng Espiritu. Ibig sabihin, ang mga tao lang talaga na makikinig ng salita ng Panginoon ay yung mga tao lang talaga na tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen po ba? At sa mga ibang mga tao na hindi pa nanalig sa Ebanghelyo ni Kristo, para sa kanila, ang pagka-tithes, ang pagpunta sa church, ang paglilingkod sa simbahan, ay isa lamang itong kapaguran. Pero napatunayan po natin, kayo po nanalig for how many years in this church? Alam ko, marami ng himala na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Amen po ba? Na kailanman ay hindi yan natubasan ng salapi. We are a living witness that God is really faithful, that God is really true. May mga panahon sa buhay natin na hindi kaya gawan ng paraan ng pera, pero nagawan ng iyong pananalig sa Diyos. You are a living testimony of the gospel of our Lord Jesus Christ. So the living gospel of Christ bring lasting impact. Ito dapat yung maintindihan natin. Ito dapat yung ating maunawaan. So sa mga oras pong ito, I want to present to you the three undeniable fruit of the transforming impact of the real and a living gospel of our Lord Jesus Christ. Simula nung nagkaroon po ng movement ng simbahan o ng church in Acts chapter 1, until now mga kapatid, we are now entering from the church of Acts until now, 2026, ibig sabihin, 2026 years na po ang nangyari. Simula nung naghayag si Pedro ng Ebanghelyo na ito, until now, patuloy pa yung nagbibigay ng pagbabago ang Ebanghelyo sa mga taong nananalig po. At ito dapat yung mensahe na patuloy po nating maintindihan. So, tatlong bagay po ang gusto kong i-present sa mga oras pong ito, yung tatawag na undeniable fruit. Pag sinabi mong undeniable fruits, hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Paano mo malalaman na tao ang isang tao? Di ba? There are undeniable truths na isang tao ay isang totoong tao. Tama? Kung ang isang tao ay may buntot, ay hindi po yan tao. Tama ba? Meron. So, ganoon din ang Ebanghelyo. Meron po siyang hindi natin pwedeng i-deny na katotohanan na nagbibigay talaga ng impact ang totoong Ebanghelyo ng Panginoon. So mga kapatid, as I present to you
the three undeniable fruits of transforming power of the real gospel of the Lord Jesus Christ. Nawa sa mga oras na ito ay ma-stir up ang ating mga puso. Mas lalong mapalakas ang ating pananampalataya at mas lalong mag-compel ang ating buhay na maglingkod at lumalim pa sa pagsunod at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Why? Because the gospel that we have is not just a news that we can hear in the TV or in the internet. It is the gospel that comes from the Lord. It brings life to those who are people na wala po silang buhay sa kanilang mga buhay. Naniniwala ba kayo sa sabi ng Bible na pag wala tayo sa Panginoon, tayo mga patay? Do you agree with that? Ephesians chapter 2. Tingnan natin. You know what? The Bible tells us that if you are not in Christ, ang tingin sa iyo ng Biblia ay isa kang patay. Tingnan natin. Ephesians chapter 2. Ibig sabihin, buhay siya, pero patay. Anong tawag doon? Zombie. Alam niyo, di ba? Tingnan natin. Ephesians chapter 2. Sagat ng mga Epeso. Ito ang pangarap kasi ng salita ng Panginoon. Ephesians chapter 2, sabi doon, verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang mga masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa mga pinuno ng kapangyarihan sa himpo. So, ang mga taong wala pang pananampalataya sa Panginoong Sus ay tinuturing na Biblia na mga patay. At kailanman ang mga patay ay hindi sila nagbigay ng impact sa mundo nito. Kaya ang ating pag-usapan ngayon, the living gospel. At ano ba yung tatlong undeniable fruit ng buhay na ebanghelyo pag ito'y tinanggap ng isang tao? Tatlong bagay. Number 1, sabi dito sa Galatians chapter 1, verse 3, the grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sin to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. So the living gospel, ang number 1 po na impact ng salita ng Panginoon o ang Ebanghelyo ni Jesus, ito po ay the gospel, the living gospel, pierces the heart and convicts, exposing sin before the Holy God, leaving no excuse. Isa po sa mga undeniable fruit ng buhay na Ebanghelyo, pag ito'y narinig at tinanggap ng isang tao, ito po ay nagkakaroon ng tatawag na strike sa puso niya. Sa mga tumanggap sa Panginoon, naranasan niyo ba yan? Na naintindihan ninyo na kayo makasalanan at walang ibang paraan sa kasalanan kundi dahil sa Panginoong Jesus. Na kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan, lahat po tayo mga kapatid ay magdudusa sa impyerno. There's no way out. Kaya nasabi nga dito sa ating binasa, sabi ng Apostol Pablo, who gave Himself for our sin. Ano sabi ng Bible? Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. All of us are fall short in the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos at ang ating kasalanan ay may kabayaran. For the wages of sin is death. Diba in Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Akala ng mga tao, ang kamatayan na yan ay kamatayang pisikal. No! In Revelation chapter
21, I think verse 8, may tinatawag na second death. Ikalawang kamatayan. Yun po yung kamatayan na ito ay mapupunta sa impyerno. At ito yung ipinapangarap po ng salita ng Panginoon. At ito po yung sinasabi ng Ebanghelyo ng Diyos sa mga oras na ito na dapat nating aralin, dapat nating tanggapin, at dapat nating yakapin. Kasi bakit? If we not receive the gospel of our Lord Jesus Christ, wala po tayong kaligtasan sa mundong ibabaw na ito. At dito nagsisimula ang journey ng isang Kristiyano sa pagtanggap sa Ebanghelyo ng Panginoon. At pag naintindihan ito mga kapatid, ang number one na impact nito sa buhay ng isang Kristiyano na talagang nakita niya na siya'y makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas, ang number one po na impact niyan sa puso. Kaya may sinasabi siya Apostle Paul na circumcision of the heart. Yung parang biniyak yung puso mo. Lord, kahabag-habag pala ako na kung walang Ebanghelyo mo, wala rin akong kwenta sa mundong ibabaw na ito. Maybe you have something in your life, but pag wala ka sa Panginoon, sinasabi ng Bible, ikaw ay patay dahil sa gawa ng mga kasalanan. So ito po yung undeniable proof na sinasabi po ng salita ng Panginoon. It convicts exposing sin before holy God and leaving no excuse. Kaya may tanong akong nabasa doon sa FB, sabi niya ganyan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalatayang Kristiyano? Kailangan ba talaga ng pananampalataya plus works? Pananampalataya at may gawa ba talaga ang kailangan? O pananampalataya lang sapat na at walang gawa? At tayo, mali po yung tanong. Kasi people are always measure our performance in the Lord. You know what? If you have really a genuine faith to the Lord, ang bunga po ng genuine faith na yan is obedience. Pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi, you are not forcing yourself to do something because you have faith. Iba yun eh. May faith na ako, Lord, so I need to be a good person. I need to do something every day. I need to be, ipapakita ko talaga na mag-asalin na ako. Ipapakita ko talaga na isa na akong member ng isang church. Hindi po yan. Mali po yan mga kapatid. Hindi po ganyan ang tinuturo pa ng panataya ng salita ng Panginoon. Because one, you have a real faith in the Lord Jesus Christ. Number one po na meron ka is obedience sa kanyang salita. Hindi mahirap sa iyong sumunod sa Diyos pag meron ka ng totoong pananampalataya sa Kanya. And that's what happened to Apostle Paul. Sinabi niya na isa akong masigasig na nagsusulo ng relihiyong Judaismo. Pero nang nakilala kong Panginoon, kinalipuran ko yon at sinunod ko ang Kanyang kalooban sa akin. Why? Because Apostle Paul found his faith in our Lord Jesus. And immediately, obedience to His words become easy. Alam niyo ba, maraming kasi nag-i-struggle sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Number one, baka hindi talaga tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo. Baka hindi talaga naiintindihan ang paanyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Because if you have real faith in the Lord, the impact is, it pierces your heart. Maintindihan mo, Lord, kung wala talaga ikaw sa buhay ko, hindi ako makakalapit at makakasamba sa iyong harapan. Lord, kung wala talaga namatay sa krus at nagbuhay para sa akin, ang buhay ko ngayon ay wala rin kwenta. Isa yan po yan sa mga masabi natin undeniable proof ng Ebanghelyo ng Panginoon ay buhay at totoo. Pangalawa mga kapatid, the living gospel reshapes our identity from self-serving to servants of Christ. Ano sabi na Apostol Pablo sa
Galatians chapter 1, verse 10. Sabi niya rito, am I now trying to win the approval of men or of God? Or I'm trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Ang sinasabi niya rito, kung gusto mo lang i-please yung mga tao na yan, nagbibigay ng panibagong ebanghelyo, mga kapatid, madali lang sa akin. Because I am there before. Pero ba't ko sila susundin? Isa na akong lingkod ngayon ng Panginoon. So, ang ebanghelyo ay nagtuturo sa atin para tayo ay maging isa ng lingkod ng Panginoon. We become now servants of the living Christ. Habang tumatagal po na tayo nabubuhay sa ilalim po ng gabay ng Ebanghelyo, nare-reshape yung ating identity. From self-serving, going to become a servant of Christ. Kaya nagagawa mo na maging volunteer, simbahan, kahit hindi ka pinabayaran. Kaya nagagawa mo ng maglinis sa bahay panambahan, kahit hindi ka naman inuutusan. Nagagawa mo ng manalangin sa mga kapatiran, kahit hindi naman sila naghihingi ng prayer for you. Nagagawa mo na silang bisitahin, kumustahin, kahit na hindi naman sila papakumusta sa iyo. Kasi bakit? You are now shaping yourself to become a servant of the living God. You are now representing Christ in your life. And you become now Christ's servant for them by praying for them, by blessing them, by encouraging them. Na dati, hindi mo ginagawa. Kasi nga bakit? Self-centered ka ba dati? Ba't mo gagawin yan? Ano mga pala ko dyan? Diba? But when you are now in the gospel of our Jesus Christ, your identity from self-serving going to become a servant of Christ. Ngayon, tanong mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng self-serving? What is the meaning of self-serving? Serving God for recognition. Maraming mga Christian, they are coming to the church, they are serving the Word God, pero ang totoo lang, gusto lang nilang ma-recognize na sila ay may talento, na sila ay magaling, mahusay, marunong. So serving God just for recognition, not for devotion to our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, serving to be seen, praise or affirm. Ito yung mga klase ng mga tao na feeling offended when they are not appreciated. Di man lang ako napansin nung pininturahan ko yung gilid ng church. Hindi man lang ako pinansin nung ako mismo yung nag-ahing sa kanila, nung ako mismo ang nagsaing, nagpirito ng itlog and everything. Ito na yung mga tao offended na pag hindi sila pinapansin sa kanilang ginagawa. Why? Because they are serving God just to recognize Himself. Kumbaga, I serve but I want people to notice me. Yan yung mga self-serving people. Ano pa? Using ministry for personal gain. Ano sabihin ito? Treating ministry as a platform for influence, status, or financial benefit. Making decision based on what benefits you, not what honors Christ. Ibig sabihin, what do I get out of this? Ito yung tanong. Ba't ba ako nag-ministry? Kasi kailangan kong meron akong benefit na makuha. May mga Kristiyanto lang, na na-meet ko, pupunta sa mga simbahan. Pero pag nakuha nila yung gusto nila, umalis na rin sila. Pag nakapangutang na. Siyempre nga, Christian, no? Alam niyo po mga Kristiyano, the word Christian, lapitin po tayo. No? Kasi alam niyo, mababait tayo eh. Lapitin tayo ng mga taong mapagsamantala. Kasi alam nila, Kristiyano itong mga to, no? Madaling lapitan, madaling kausapin. Ayan.
Pero pag nakuha nila yung gusto nila, umaalis na sila. So ano pa? Yung mga service style o self-serving life ng mga tao. Ito pa, may natawag na selective obedience to God. Obey only when it's comfortable, convenient, or beneficial. Avoiding hard call like forgiveness, sacrifice, or humility. I follow God as long as it doesn't cost me too much. Ayun. Susund ako sa Panginoon kung hindi ako talaga magbibigay ng matinding it cost me too much. So ito yung natawag na selective obedience. Kaya minsan nakapalo sa simbahan, di ba? Pag may mga gathering, ang dami natin, di ba? Pag may mga okasyon, ang dami natin. Selective obedience lang. Mag-church ako pag maraming pagkain, parang gano'n, di ba? Mag-church ako pag ako nakapag-shadow. Selective obedience. Sa self-service lang. Na-assemble pa yung sarili natin. Ang tawag na selective obedience. Ano pa? Living for personal ambition over God's will. Ito yung mga anak ng Diyos na they're prioritizing their plans, dreams, success over God's direction. Asking God to bless their agenda instead of surrendering their life to His will. Para ang kanilang panalangin is, Lord, my will first, second of yours. Ito yung mga klase ng mga tao. Ano pa? Ito na tawag na loving comfort more than calling. Ito yung mga tao avoid sacrifice, risk, or discomfort for the sake of Christ. Choosing ease over obedience. Ito yung mga tao na kasama mo sila nung kayo ay nagsasaya, pero nung talagang nasa kagipitan na, ito yung mga tao mawawalan na. Why? Because they want more comfort than their calling. So mga kapatid, ito po yung tatawag nating self-serving life people. But when you accept the Lord Jesus Christ, His gospel in your life, tandaan niyo po, magkakaroon po ng reshaping of our identity from self-serving, going to become a servant of Christ. Kung napapansin po ninyo, maybe marami sa inyo tataka na rin, bakit ba kayo minsan gumagawa ng isang mga bagay na hindi nyo ginagawa dati? Dati, yung mga tao sa paligid ninyo ayaw nyo pag-pray, ba't nagkakaroon kayo ng conviction to pray for them? Isa lang po yan sa pruweba ng buhay na ebanghelyo ng Diyos sa inyong mga kapatid. Katulad po na Apostol Pablo, sabi niya, dati ako isa sa mga judaismo, pero ngayon, isa na akong tagapaglingkod ng Panginoon. So, hindi niya maitanggal sa sarili niya yung kanyang tinanggap na ebanghelyo ng Panginoon. And the last, mga kapatid, the living gospel is not human opinion. It is divine authority that demands surrender and submission. Galatians chapter 1, verse 12, 11 and 12. Sabi dito, for I would have you to know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor I was taught it, but I received it through the revelation of Jesus Christ. So yung ebanghelyo na ipinapangaral ni Apostol Pablo, yung ebanghelyo na ating tinanggap na mula sa kanyang salita, ay hindi ito konsepto ng mga tao. Hindi ito konsepto ng isang tradisyon. Hindi ito konsepto ng grupo ng mga talinong tao. Kundi, ang ebanghelyo na sinasabi ng Biblia ay ebanghelyo mismo na nanggaling sa ating Panginoon Jesus. The living gospel is not a data that you can surf or analyze in the internet. The living gospel is not human opinion. The gospel is not a suggestion, philosophy, or
motivational idea. It does not come from culture, trends, or human reasoning. It is not something we edit, dilute, or interpret to fit our preference. Hindi po yun yung ebanghelyo na sinasabi ng salita ng Panginoon. But this gospel that comes from our Lord Jesus Christ is authoritative and it demands surrender and submission. Ibig sabihin, once na tinanggap mo ang buhay na ebanghelyo ng Panginoon, dalawang bagay ang kailangan maintindihan. We need to be surrender and we need to be submit. Ano bang ibig sabihin ng surrender? Ano bang ibig sabihin ng surrender? Surrender means giving up your rights, control, and self-rule. Yan ang pinakamahirap na pwedeng gawin ng isang tao. To submit, to surrender all his right and control sa kanyang sarili. But this is the demand of the gospel. Pangalawa, submission. Ibig sabihin ng submission, willingly placing your life under the Christ Lordship. Kaya nga, may tatawag tayo, Lord and Savior. Bakit po inuna yung Lord and Savior? Hindi yung Savior siya and Lord. Para maintindihan natin, God, Jesus Christ is our Lord, at the same time, He is our Savior. Maraming tumanggap ng kaligtasan, pero maraming ayaw naman magpa-submit sa Lordship ng ating Panginoon. We need to submit ourselves in the Lordship of our Lord Jesus Christ. Simbahan po ito, sa KCB Filipino Church, wala pong ibang makataas nito kundi ang pangalang Jesus. Lahat po tayo dito ay yuyuko at susunod sa pangunguna ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Hindi po ang pastor ang mataas po ito. Wala po, lahat po tayo ay under ng Lordship ng Panginoon. And Apostle Paul testified on that because this is a revelation that comes from the Lord. Therefore, it is authoritative. Dahil po ang Ebanghelyo ay hindi po siya gawa-gawa ng tao, gawa-gawa ng anumang mga grupo ng tao o grupo ng mga matatalinong mga tao. Ito ay galing sa Panginoon, galing mismo sa lahat. Therefore, it is authoritative. And the response of this God to this gospel, we need to be surrender our rights and placing our life under the Lordship of our Lord Jesus Christ. Ito po yung tatlong bagay na mahalaga na nagbibigay po ng impact sa tumatanggap sa buhay na Ebanghelyo ng Panginoon. May isang tao po na nag-scroll sa kanyang cellphone at he tried to study the component of fire. Yung apoy. So, marami siyang mga site na pinuntahan just to read what is the component of fire. So, alam niya ang mga bakit nagkakaroon ng apoy, paano po ang apoy namamatay, at paano po ang apoy ay lumalaki. So, alam niya po. He has an idea, he has an information for those apoy na kanya nakita sa internet. But ang katotohanan, yung apoy na yon, kailanman ay hindi pa siya napasok. And one day, that person, pumunta siya mismo doon sa tinatawag na wildfire forest. At doon niya naranasan ang tunay na ibig sabihin ng apoy. Doon niya nakita na ang apoy pala ay talaga nakapagbibigay ng init at nakapagbibigay talaga ng isang, sabi natin, it awakes your reality na hindi ka pwedeng lumapit sa apoy, pwede kang masunog. Just like yung isang kwento ko sa inyo na may magpinsan na nagkukwentuhan sa isang coffee shop. Then suddenly nasunog yung second floor na kanila pong pinag-inuman ng kape. And the chances are, ano gagawin nila? Go up
tumakbo, di ba? Palabas. Kasi bakit? Takot silang masunog. Pero paglabas nila ng bahay, sa kanila pinagkakapihan, nagtingin na sila, naalala nila, yung kanilang bunsong pinsan nasa loob pala ng bahay. At you know what? Babalik po sila doon sa bahay ng susunod. The question is, una takot sila. Pangalawa, bakit na sila babalik doon sa bahay ng susunod? Sabi nga, fear will overcome when it connected to good works. Kasi galagabog ng apoy. So mga kapatid, ano po yung ibig sabihin ng bagay na to? Today, many today scroll on the cell phone about the gospel, scrolling about sermons, verses, reels, and even preachers in their cell phone. But they have never been pierced, never been undone, and never been transformed to those information na kanila pong nabasa at nasa cell phone. The real gospel na dapat po nating maintindihan is not an information. The real gospel is a daily encounter with Jesus. Yan po ang totoong ebanghelyo. So ano po yung totoong ebanghelyo ng Panginoon pag ito ay nagkakaroon sa atin ng impact sa ating buhay? The question is, do you receive the living gospel of Jesus Christ in your life right now? Totoo ba yung ebanghelyo na tinanggap ninyo sa inyong mga buhay? Totoo ba ang ebanghelyo ng Panginoon na tinanggap nyo ngayon? O baka ibang ebanghelyo yan? Mga kapatid, kung totoong ebanghelyo ng Panginoon ang inyong tinanggap sa mga oras kong ito, may mga pruweba na ito ay nag-impact sa buhay ninyo. Number 1, nagkakaroon po kayo ng uhaw sa salita ng Panginoon. You will start hungering, reading His Word. Pangalawa, nade-develop po sa inyo ang buhay panalangin. Kasi bakit? There's an impact in you na kailangan na mag-pray. Pangatlo, nagkakaroon ka na mismo ng compassion to share the gospel to the other people, especially sa iyong pamilya. Ito na po yung mga undeniable proof ng buhay ng ebanghelyo ni Kristo ay natanggap mo na. Then pang-apat, nagkakaroon ka na ng hunger to worship the Lord. Pag yan mga kapatid ang naranasan mo sa buhay Kristiyano mo, ibig sabihin, totoo ang ebanghelyo na natanggap mo. And the last is, natututo ka ng maglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, you become now available in serving the Lord. Kumikilos ka na kahit na, you know, sa church, totoo lang sa church, lahat naman talaga tayo volunteer. Amen ba? In fact, hindi nga tayo nabibigyan eh. Tayo pa nga nagbibigay, di ba? Pero hindi pa ginagawa natin. Isa lang po yan sa ibig sabihin. You are now, you accept the living gospel of our Lord Jesus Christ. Just like our Lord Jesus Christ, naging lingkod po siya. Hindi na po siya naging lingkod, siya nabuhay. Ibinigay niya pa ang kanyang buhay para po sa atin. Nawa mga kapatid, patuloy po tayong mag-aral sa ng Panginoon. Patuloy po natin tignan ang kalooban ng Panginoon sa gitna ng ebanghelyo na ating pong pinag-aralan. The gospel of Christ is not just an information, mga kapatid. The gospel of Christ is a transformational way of living. Nawa po, lahat po tayo sa mga pong ito ay matanggap natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So, dadako po tayo ngayon sa isa pang pagsamba sa Panginoon. Yan po ay ang pag-take po ng communion. Ano bang ibig sabihin ng communion? Babasahin ko po sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 11, verse
23. Dito po, inihayag ko ni Apostol Pablo ang ibig sabihin ng communion. Na dapat ito ay ginagawa ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. But before I read this passage, at habang mo tinatanggap ko natin ang elemento ng communion, Phoebe will render a song for our communion.